Hindi raw totoong maraming kasama ang biktima ng pamamaril sa away trapiko sa Cebu City, taliwas sa pahayag ng suspect na si David Lim Jr. Nauna nang iginiit ng suspect na self-defense ang nangyaring pamamaril, kaya nag-alok sila ng 300,000 pisong pabuya sa sinumang makapaglalabas ng di manoy kabuuang video o unedited video ng insidente. Live mula sa Cebu City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, ngayong nakakulong na ang road rage suspect na si David Lim Jr. Humarap na rin sa media ang abogado ng kampo naman ng biktimang nurse na si Efrain Nuñal. Sinupalpal niya ang mga aligasyon ng kampo ni David Lim Jr. Narito po ang aking report. Ibinigay ng isang source sa GMA News ang larawang ito kung saan makikita ang road rage suspect na si David Lim Jr. bago nangyari ang pamamaril niya sa nurse na si Efrain Nuñal. Makikita na si Nuñal na may kasamang isang lalaki na hindi nakita sa viral video ng pamamaril. Ayon sa abogada ni Nuñal, pagpapatunay ang larawan na ito na isa lamang at hindi higit dito ang kasama ni Nuñal noong maganap ang krimen. My client came from work. So, may kasama siyang dalawa na yung isa na drop off niya. So, meron siyang isang kasama na supposedly yun ang kasunod na i-drop off niya. Oh, so, dalawa lang silang sakay. Kabaligtaran ito sa iginigiit ng abogado ni Lim Jr. na marami raw kasamang lalaki sinunyal noon at ang mga ito raw ang nagtangkang lulusob kay Lim Jr. kaya namaril na raw ito para maprotektahan ang sarili. Ibinigay naman sa GMA News ng abogada ng biktima ang larawang ito. Makikita raw dito kung ano ang itsura ng Mercedes-Benz na minamaneho ni Lim Jr. nang bigla raw itong huminto sa gitna ng kalsada. Hindi binanggit kung sino ang kumuha ng litrato pero sinasabing kinunan ito pagkatapos ng barilan bago tumakas si Lim Jr. Isa lang yung road. So, siya yung nakasunod, hindi siya maka-overtake kasi nasa gitna siya. Si David. Okay. Oh, normal reaction, you hang. And then you ask, you hang, para tumabi siya. Hindi siya tumabi. Pero ayon kay Lim Jr. na aming nakapanayam bago ipasok sa selda kagabi, paulit-ulit daw siyang binusinakan ng grupo ni Nuñal. They know from the very beginning that I wasn't driving zigzag. They kept honking. More than 5 seconds honking. The 2 cars kept honking at my back. Giit niya, may iba pa raw na hindi nakita sa viral video na anyay edited na. When I went down the car, he kept shouting at me pa. So we got into a fist fight. And when I saw his male companions, there were more than 1, 2, I don't know, but there were male companions who went down the car. That's when I felt threatened. When I fired a warning shot on the ground, he, as you can see in the video, he directly went to me. So I just had to restrain him before he could get the gun from me, and we don't know what we might do. Giit ng abogado ni Nuñal, raw at hindi raw edited ang video na kumalat sa social media. Lalong hindi rin daw galing sa kampo nila ang video, kaya hindi daw dapat pagdudahan ang laman nito. Kanina, sabi ng kampo ni Lim Jr., magbibigay daw sila ng 300,000 pesos na reward sa sino mang makapagbibigay ng kumpletong video. Hanggang ngayon nakakulong at hindi pa rin nakakapaglagak ng piyansa ang mga abogado ni Lim Jr. dahil hindi pa raw napipirmahan ng piskal ang resolution. Nag-iisa si David Lim Jr. sa detention cell, gwardyado ng PNP SAF at hindi inihalo sa ibang bilanggo. Jessica, nabigo muli ang kampo ni David Lim Jr. na maglagak ng piyansa dahil ayon sa kanila, hindi pa pirmado ng piskal ang resolusyon. Jessica. Emil, sinabi niya na yung daw biktima, si Nuñal, maraming kasama. Pero ayun, may litrato na ngayon na nagpapakita na isa lang yung kasama niya, sabi rin ng lawyer. Doon din sa video, medyo wide yung kuha, no? Wala naman nakikita doon na kasama si Nuñal. At saka malayo yung si David Lim, yung suspect. So, paano niya sasabihin na he felt threatened? Yan ang binato nating tanong, Jessica, kay Attorney June Salatandre, ang abogado ni David Lim Jr. Ang pahayag niya sa GMA News kanina, mayroon pa raw ibang video
maliban sa video na ito, pati na yung larawan na inilabas natin ngayon. Ito raw ang magpapatunay na hindi lang isa yung kasama ng biktimang nurse na si Efrain Nuñal. At makikita pa raw sa video na ito, di umano, na tangkang lulusubin pa nga itong kanyang kliyenteng si David Lim Jr. Kaya wala na raw siyang nagawa itong kanyang kliyente, kundi ang bumalik sa kanyang Mercedes-Benz para bunutin ang caliber 22 at putukan na makailang beses itong si Efrain Nuñal. Jessica. At saka hindi ba kung sino yung may barel, weird kasi may baril ka para mas secure ka. Then why did he feel threatened? Base dun sa sinabi ni David Lim. Yan din ang sinasabi, Jessica, ng Cebu City Police Office. Kaya mabigat o matindi yung kanilang kaso at confident sila na napakatibay ng kanilang kasong inihain laban dito kay si David Lim Jr. ay dahil bukod nga sa walang kaukulang lisensya at hindi dapat magkarga ng anumang klaseng firearm itong si David Lim Jr. ay bakit nauwi at bakit napili nito na bumunot ng baril at putukan itong biktimang nurse na si Efrain Nuñal. Pero sa kabilang banda, Jessica, sinabi rin sa atin ni Attorney June Salatandre, ang abogado ni David Lim Jr., na sa puntong iyon daw, kahit sino raw, kahit sinong tao, basta't na sadlak daw sa ganitong klase ng sitwasyon, wala na rin daw magagawa at mabablangko na rin ang isip marahil, ninuman, at kukunin yung baril, maaari, at para idepensa yung kanyang sarili mula sa isang imminent threat. Jessica. In the meantime, yung nakitang kasama ni Lim na babae, nakuhanan na ba ng salaysay? Gayun din, no? Yung kasama rin na lalaki nitong si Nuñal, nakuhanan na rin ba ng salaysay? Inimbitahan man lang ba sila ng pulis, Emil? Yung Filipina-Japanese na kasama ni David Lim Jr. doon sa viral video na makikitang tila ba umaawat dito sa suspect hanggang sa mga oras na ito. Kanina 4:30 ng hapon, nasa Cebu City Police Office tayo at ayon sa kanilang hepe na si Senior Superintendent Joel Doria, hindi pa rin nagpapamalas ng interes na sumuko itong Filipino-Japanese national na sinasabing kasintahan ni David Lim Jr. Nagtanong tayo kung meron ng surrender filler pero hindi pa rin daw nagpapaabot ito ng anumang klaseng mensahe sa kapulisan. Dito naman, Jessica, doon sa sinasabi mong kasama ni Efrain Nuñal, yung biktimang nurse, na doon sa larawan kanina na nakakabay pa, sinasabi ng abogada ni Efrain Nuñal na nag-execute na rin daw ito ng affidavit at tetestigo para sa kanyang kliyente. Jessica. Kamusta yung biktima? Di ba ang mga tama niya sa paa? Emil, asa na siya? Kamusta ang kanyang lagay sa ospital? At nakakapagbigay na rin ba ng pahayag ito, Emil? Ayon sa hepe, Jessica, ng Cebu City Police Office, ulitin ko lamang, si Police Senior Superintendent Joel Doria, mula sa ospital kung saan siya unang na-confine kaninang hapon, ay inilipat muli sa isa pang pagamutan itong si Efrain Nuñal for security purposes. Ang sabi ng kanyang abogada, okay na raw ang kalagayan ni Efrain Nuñal at ang tama nga raw nito ay dito sa bokong-bokong at dito sa kanyang bandang hita. Pero okay na, wala na raw dapat ipag-alala pa yung mga mahal sa buhay nitong biktima. Sinasabi, Jessica, ng abogada ni Efrain Nuñal na meron pa silang ilalabas na mga ebidensya sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.